Who Needs Marriage? Ito po ay research effort na ginawa po ng Time Magazine at ng Pew Research Center patungkol po sa marriage. At ang kanilang report patungkol po sa marriage sa Amerika, normally naman po lahat ng mga researchers po natin ay galing po doon. Sabi po doon ay 40% daw in America nagsasabing hindi na daw uso ang marriage. Okay, it's already obsolete. Okay? That's 2010 research. Kung ikukumpara po ito sa past research pa, which was 1978 daw, 28% ang nagsasabi na obsolete na ang marriage. Sa isang article din na aking nabasa, last 2016, sabi din nila, 40% na ang nagsasabi na marriage is obsolete. So medyo tumataas. Ano na kaya ngayon kung atin po lamang itong titignan? Maaari po itong tumaas dahil mas umuunti na rin. In some way, may research po kasi kung ilan na lamang po yung nagpapakasal yearly at medyo umuunti na raw ito. Okay? At the same time, dumarami na rin po ang LGBTQ at yung cohabitating before marriage o live-in, kaya po umuunti na rin po yung marriage. Sabi nga ng isa pang research na aking nabasa, sa internet, 55% of adults ages 18 to 29 think couples are just well off if they stay together without ever getting married, compared to 45% who think long-term couples ought to get married eventually. So malaki po yung nagiging difference. Kumbaga tumataas po yung understanding o maling understanding regarding marriage. And 69%, sabi nga, of all adults say cohabitation is just fine with or without plans to get married. Alam mo yun, sama na lang tayo, walang marriage, walang responsibilities, walang papers, magsama na lamang tayo. Sa lahat ng mga research na ito, hindi natin na rin malalaman kung ano ang totoo in terms of numbers, pero ang katotohanan para sa ating mga Christian, siguro for some, na ang marriage, alam natin, sana kung Christian po kayo, marriage is really under attack. At ito po yung ginagawa ni Satan ever since nag-start siya, di ba? I-destroy ang relationship ni Adam and Eve. Okay? I-destroy yung bawat relationship ng mag-asawa, even from the start pa lamang po ng creation. Naalala ko noon, actually, siguro baka yung iba din, siguro kung kayo po ay age 40, katulad ko po, 47 na po ako. Naalala ko nung bata ako. Plano ko noon, okay? Ang bahagi sa plano ko nung bata ako marriage. It's part of the plan. Okay? Siguro ang iba sa iyo, ganun din. Okay? Parang ang thinking ko before, mag-aaral ako, mag-graduate ako, mag-trabaho ako, mag-aasawa ako. Kasama yon. Kumbaga hindi yun nawawala. Ewan ko, ngayon parang mag-graduate ako, mag-aaral ako, gagraduate ako, magpapakayaman ako. Tapos wala na. Tapos bahala na kung ano. It's actually, before it was really a plan. Ewan ko kung sa iba sa inyo, ganun din. Okay, plano ko na mag-aasawa, magkakaanak, magkakaapo ng marami. Okay, so kasi gusto ko maraming apo, mga 100. So James, 100 na apo. Isa lamang din naman ang anak ni Abraham, di ba? With one, naging million. Malay natin, magkaroon siya ng 12 na anak. Di ba? So, ang hirap yata ang paaralin yun, tsaka pakainin. May nabasa din akong article na interesting din. Sinabi dito, ang ilang dahilan daw kung bakit daw hindi nabibigyang halaga ang marriage. Okay, ito po yung mga reasons nila. This is a worldly perspective po, para at least makita po natin kung ano yung pananaw ng mundo. Focused on career, bad experience with marriages in the past, kaya hindi na sila, naniniwala sa marriage. Refusal to get married again, siguro ito yung mga, siyempre Amerika yun, may mga nag-divorce, okay, hindi na plano nila ulit mag-asawa pa. A preference for non-monogamy, ibig sabihin, ayaw nila ng isang asawa lang. Okay? So, gusto nila, maraming partners, multiple partners. Hindi ako mag-aasawa so that I can have multiple partners. Ito po yung tinatawag na polyamory. Okay? They view marriage, yung another thing is that they view marriage as a patriarchal institution. Ayoko Kasi egalitarian ako. Woman power.
Kasi kapag ka marriage, ay, patriarchal, kailangan lalaki yung head. Okay? So, may mga ganun pong klase daw pananaw. Another thing is LGBTQ, marriage, for them, okay, to some places are not legal. Okay? Financial reasons, ayokong mag-asawa, wala akong pera. Okay? Wala rin akong pera nung nag-asawa ko. Meron akong pangkasal. Minsan yun ang naging, actually yun yung tingin ko number one problem sa Philippines eh. They don't want to get married kasi ang thinking nila, kailangan may bahay na ako, may kotse na ako, meron na akong ipon sa bangko. Those are good things, ano? Pero ma-reach mo yun siguro pag 50 ka na. Maliban na lang kung magaling ka, nakapag-ipon ka na nung kabataan mo, o kaya mayaman yung family mo, may available things para sa'yo. Pero that will take time, kaya minsan marami pong tumatandang dalaga. Actually, for me, okay na kung ikakasal age 27, dahil ang gumagraduate ngayon is 24, tama ba? 24, ano? So 3 years after graduation, once you are a Christian, you find someone a Christian then, was also growing in the Lord, it's good to get married early. Okay, hindi po maganda na 30 plus na kayo mag-aasawa. Okay, that is my advice. Okay, syempre, hindi ko naman pipilitin, ano, mag-asawa ka na! Di ba? Parang 28 ka lang! No, as much as possible, syempre, kung nag-provide na sa'yo si God ng lifetime partner mo at you think you are ready, you are spiritually, mentally, and physically ready, wala pong problema po doon. Okay? Pero yun nga, sinasabi ko, walang problema if you're going to get married early. Okay? So, parang si Brother Mon, last Sunday, maaga silang kinasal. Parang 25 yata sila nun, di ba? 25. Around 25 years old, kinasal sila ni Sister Ray. So, it's good, di ba? Ngayon, kita mo, may kambal sila, may pangatlong anak, so hindi sila hirap, na alam mo yun, di katulad ko, nung pinanganak si James, medyo nahirapan na magbuhat, at may sakit na sa likod. Sila, kayang-kaya nilang magbuhat pa ng mga anak. Okay? Yun nga, there are things na dapat makita natin. So, balikan ko lamang, financial reasons, at the same time, thinking nila in the US is divorce rates, dahil tumataas ito yearly. And another thing is thinking that you don't need marriage to legitimize your relationship. Yun yung thinking actually ng iba. It's just paper. Okay? Hindi na mahalaga ang marriage, basta't mahal natin ang isa't isa. Okay? Yun po ay maling pananaw. At yung iba naman po, marami daw rules and regulation. Okay? For sure, marami pa pong mga reasons ang iba patungkol po sa thinking nila about marriage. Pero paano po kaya tayong mga Christians? Ang problema, kung ano ang nakapaligid po sa atin, sobrang lakas na po actually ng influence ng mga tao na nakakasama natin. Ang pananaw po ng mundo ay tunay na nakakaapekto sa pananaw din ng maraming mananampalataya. And we have to be honest with that. Okay? So marami na po ako mga Christians din na nakausap na kung ano yung thinking ng mundo, gano'n na rin po yung thinking nila. Siguro pwede natin makita dito yung application na 1 Corinthians 15:33, bad company corrupt good morals. May biblical mind po dapat tayo na nakaayon po sa salita ng Panginoon, but because of the company ng mga unbelievers na ating kasama, yung kanilang nagiging pananaw, not only yung actions nila na masama, pero minsan yung thinking nila, minsan sasabihin natin, ay hindi naman masama yung kanilang pananaw, but be reminded as a Christian kung ano yung pananaw ng mundo na laban sa salita ng Panginoon, nakakakorap po ito. Kaya nga po nakakatakot at kailangan po natin na maging maingat. Nagiging totoo sa buhay ng maraming Christian na kahit sabihin pa natin na hindi naman talaga sila actually na masamang tao, gumagawa ng masama. Pero there are ideologies na pananaw nila na hindi biblical na nakakaapekto po sa maraming mga Christian. Kaya nga ang paalala ko palagi, best friend po dapat ninyo, dapat na isang Christian. Isang tunay na lumalago sa Panginoon upang kayo din ay nagagabayan at paalalahanan ng salita ng Panginoon. Mahalagang paalala din na kung sino ang madalas mong kasama at madalas mong na-appreciate sa buhay mo ay palagi na nagko-contribute din sa iyong pananaw sa buhay. Kaya nga, isipin ninyo, yung aking mga kaibigan ba, hindi ko sinasabing layuan nyo yung mga unbelieving friends ninyo, no? Pero nakokorrupt din ba yung inyong ideology or understanding? Okay, not actions. Siyempre, ang thinking kasi natin sa
bad company corrupt good morals, yung naglalasing, mahahawa ka dyan, nagiinom, o mga vices. But mainly ngayon na nakakatakot, their thinking. Nalalayo na po ang maraming mga Christian because ang kanilang pananaw ay hindi po ayon sa salita ng Panginoon. Dahil meron po tayong pamantayan, meron po tayong sinusundan na dapat ito ay ayon sa salita ng Panginoon. So be wise. Okay? Hindi ko sinasabing layuan niyo sila, but be very wise. Kung lahat ng sinasabi niya, iaano mo ito sa salita ng Panginoon. Teka, is this biblical? If it is biblical, or kahit hindi sila Christian, kung hindi naman laban sa salita ng Panginoon, okay lang. Pero kapag ang kanilang pananaw ay hindi na biblical at laban sa salita ng Panginoon, then you have to scrap it. Parang, ay hindi ganyan ang aking pananaw. So you have to tell that person kung ano po yung ating thinking as Christians. Kaya po dapat palagi tayong maging wise with talking to some people who are not Christians. At dahil marriage ang ating tuon ngayon, sa umagang ito, ano nga ba ang dapat na maging pananaw natin in terms of marriage? Ating basahin ang ating passage in Hebrews chapter 13, verse 4. Medyo bumabagal po tayo dahil marami pong mga topics dito na kailangan po nating maunawaan. Hebrews 13:4, it reads, "Let marriage be held in honor among all, and let marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." Simple lamang po yung ating passage at mahati natin ito sa tatlong bahagi. Honor marriage, keep marriage undefiled, and then yung reason for God judges fornicators and adulterers. So, aaralin lamang po natin yung unang bahagi. Kasi medyo mahaba po ito kung atin pong aaralin lahat at meron pa po tayong meeting later on. So, honor marriage. Ito ay hindi po command in Greek, pero ito po ay dito, sinasabi ng writer lamang na kailangan i-honor ninyo ang marriage. Okay? Sa start pa lamang, makikita na natin sa ating passage na ang marriage is to held in honor among all. Okay? Ang salitang honor, in other Greek translation, kung atin pong hahanapin po ito sa New Testament, means precious. Sino nanonood sa inyo ng Lord of the Rings? Alala nyo siguro si Gollum, di ba? Precious. So kung alam niyo yung Lord of the Rings na thinking, kumaga sa kanya napakahalaga neto. Okay, precious ito. In 1 Corinthians chapter 3 verse 12, ginamit po yung word na timei. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, so the same po ito with honor, wood, hay, and straw, yung po yung word na ginamit. 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ. Same Greek word din po yung ginamit dito. In 2 Peter chapter 1 verse 4, yung unang bahagi, sabi dito, by which He has granted to us His precious and great promises. So, ibig sabihin, kung ating titignan lamang at babalikan yung ating passage in Hebrews 13:4 at ating i-apply yung kahulugan ng honor in Greek na precious, let marriage be held as precious to all. Is marriage precious nga ba? Kasi ito po yung magiging katanungan po nating lahat. Ano nga ba ang ating pananaw pagdating sa marriage? Is it really precious? Binibigyan ba natin talaga ang marriage ng kahalagahan sa ating buhay o wala lang? Marriage? Hindi na mahalaga yan. Para sa iba, parang thinking nga nila, sabi ko nga kanina, it's just paper. Marriage, wala yan, maghihiwalay din yan, tignan mo. Di ba? Kapag may kinasal na artista o someone na nakilala, ay naku, bibilangan na ng ibang mga tao yan. Pati mga Christian, nagbibilang na rin. Pero hindi po dapat ganun yung thinking natin. Ang dapat na maging thinking natin na kapag marriage is to be held in honor, precious ito, pahalagahan natin at bigyan natin ito ng importansya. In reality, sa ating panahon ngayon, hindi nagiging precious na ang marriage dahil sa ating nakikita na resulta ng maraming marriages o kung ano ang ginagawa ng marami patungkol sa marriage. Kasi nasisira eh. Diba parang ang babaw na ng thinking natin ngayon sa marriage at lalo na yung mga sumunod na generation, siguro nung panahon pa namin, nung 80s, 90s kami, nung mga kabataan pa namin noon, which just, malapit lang yun ha, baka isipin niya, napakatagal na, 80s, so napaka-archaic na nun ha. Parang hindi naman po, no? But during those time,
I see, even nung bata ako, we see marriage as parang napakahalaga. Parang sagrado ito, it's sacred. Pero ngayon, parang pag pinag-uusapan ng marami, ayoko pa, wala pa akong hindi pa ako, marriage lang naman. Darating din yan. Diba, how they disperse it na parang wala lang when the new generation right now talk about marriage. At sana hindi po maging ganon. Dapat makita po natin scripturally as Christian, mahalaga ang marriage. Pero anong basehan ba ang dapat na maging pananaw natin? Anong standard nga ba ang dapat nating sundin? Biblically, sinabi ng Diyos at dahil ang kanyang salita, ang standard na dapat nating binabasihan ng lahat ng bagay, siyempre ang standard nating Christian, yung kagandahan nating Christian eh. Pag sinabing ano yung tama, may pinupuntahan tayo. Pero ang unbelieving world, ang mundo na wala pa po kay Kristo, pag mag-isip sila na kung ano ang tama, ang magiging basayan nila, Paul. Yung paramihan ng pananaw ng tao. Pero tayo, ang kagandahan, simple lamang po at madali nating mabalikan ito at mapupuntahan. Kapag sinabing marriage at ano nga ba ang marriage at bakit kailangan maging mahalaga ang marriage para sa ating mga Christian. Dahil sabi sa Hebrews 13:4, marriage is to be held in honor by all. Yun yung standard. At hindi natin pwede nang ibaba pa yung standard na yun, kundi dapat itinataas natin yung standard na ito dahil ito ay standard ng Diyos. Diba? At mahalaga po ito na ating makita. Kaya ating bigyang respeto, halaga, importansya, o sa Greek nga, it must be held as precious. So, this morning, ating pong tignan yung 4 distinct reason why marriage must be. Bakit ko nga ba bibigyang kailangan ng honor ang marriage? First, marriage is ordained by God. Mahalaga po na makita natin ito. At siguro, kung kayo ay Christian at nandito na kayo for 13 years na kasama ako, palagi kong sinasabi na ang nag-create ng marriage ay ang ating Panginoong Diyos. Okay, God created marriage. It was created, established by God, at ito'y mahalaga, before sin came. Wala pang kasalanan, Genesis chapter 2, in-establish na ni God ang marriage. Kaya siya napakahalaga. Ibig sabihin, hindi ito pananaw ng tao na naisip lamang, okay, type kita. Okay, sa Korean novela, I like you. Bakit kaya I like you? No? Sila palagi. So, ganun yung magiging thinking nila na I like you, pakasal tayo. Hindi. Sabi ni God, I'll create man and woman. Sabi nga doon, dahil ito yung God instituted marriage at yung foundation of all relationship. Sabi sa Genesis 2:18, Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. So, ibig sabihin, si God mismo nakakaalam na hindi maganda na ang lalaki, si Adam, ay nag-iisa. Magkikreate ako ng babae para may makasama siya. Okay? Kaya nga in Genesis chapter 2, 21 to 25, makikita natin yung pag-establish po dito ng ating Panginoon kung paano in-establish ni God at kung paano pre-provide ni God yung kanyang partner. So, the Lord God caused a deep sleep to fall upon man, and while he slept, took one of his ribs, okay, kinuha yung ribs, and closed it up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Saan nanggaling ang babae? Sa lalaki. Minsan, yung ano nila na, sino nauna, itlog o manok? So, woman came from man. At ito po, biblically speaking, makikita po natin dito. Then, verse 23, then the man said, nung nakita niya, present ni God, yung woman sa kanya, sobrang siguro nanlaki yung mata niya. Okay? Ang ganda na itong babaeng ito. This at last is bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman. So, ang lalaki pa mismo ang nagpangalan sa kanya because she was taken out of man. Therefore, a man, ito na yung establishment of marriage, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Yun po yung marriage. Yun po yung institution of marriage. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Ang Diyos po ang siyang nagtatag ng marriage sa simula pa lamang, kaya naman dapat natin itong bigyang
halaga. Okay? So if you are married, husbands, Father's Day pa naman ngayon, mahalin ninyo ang inyong asawa. Okay? Mamaya, ilibre ninyo ang inyong asawa sa Jollibee. Di ba? O kaya sa, parang ayaw ng mga kababayan, Jollibee. Ilibre nyo sa food court. Anyways, kahit saan pa ninyo ilibre yan, pakitaan nyo sila ng pag-ibig dahil ito in-establish at ang ating Panginoong Diyos ibinigay sa atin ng ating mga asawa, kayong mga asawang babae, mahalin ninyo ang inyong mga asawa dahil ito ay itinakda ng ating Panginoong Diyos. And it is a blessing, especially for those who are married, hindi ko na kayo papataasin ng kamay dahil baka mamaya mayroong hindi magtaas ng kamay. Diba? Are you blessed to have a spouse? Oh, yun. Yes, diba? It's a blessing to have a spouse. Kahit na kumuha kayo ng bato na ipupukpok sa ulo nyo. Diba? Para pero hindi, actually, parang lakas ng tawa. Ako, for me, speaking as a pastor, it would be hard to be a pastor without a wife. Dahil mahirap talaga na walang makasama in terms of the ministry. Pero si Paul, nakayanan niya yon. So, there are people na gano'n. Pero it's a blessing to have a spouse. Dahil ito po ay blessing, dahil ito po ay created God, binigay ni God para sa ating lahat. So, yung una, kung bakit kailangan natin i-honor ang marriage, because ito ay ordained by God. Second, marriage is a covenant. Hindi ito parang kasunduan lamang na gawa ng tao. It is a covenant. Kaya ating tatandaan na ang marriage is not a legal contract. Kasi minsan yun yung thinking. Yan, dapat po talaga may kontrata kasi nga we have a law in the land na hindi ka dapat mag-asawa ng marami. Diba? Di ba mahalaga po yun? So nagiging demeaning ito lalo kung sasabihin po na ang marriage ay isang piraso lamang ng papel. It is not an obligation na dapat nating sundin lamang bilang batas ng ating bansa. Ating tatandaan na ang marriage ay ordained, instituted, established by God at hindi ito nasa isip lamang ng tao. So in marriage, at majority of you for sure ay nakadalo na po ng Christian wedding, anong ginagawa ng bride and groom? Maliban sa pakainin kayo. Kasi minsan yun ang gustong-gusto ng marami. Saan ba yung reception niyan? Ay, kakasal kami. Saan ba yung reception? Maliban po sa food, ano yung ginagawa na nakikita po natin ng bride and groom? Nag-i-exchange po sila ng cake. Di ba? Mag-slice ng cake. Vows. Vows po. Tama kayo, vows. Okay, pinapasaya ko lang kayo dahil baka mamaya busog pa kayo. Okay. Nag-exchange sila ng vows. Sa kanilang exchanging of vows, sila ay actually nakikipag-covenant kay God. Hindi sa pastor, okay, tayo na dumadalo sa wedding ay witnesses lamang po doon, kay bahagi tayo na witness ng kanilang covenant na binibigay sa ating Panginoong Diyos. Naririnig natin sila, di ba? May mga marriage vows sila na mahaba, kaya ako hindi ako nagbigay ng marriage vows kay Del. Wala akong pangarap, wala akong pinangako. De joke lang. Meron po yun, Lahat po, kasi meron din pong ipiniprepare ang pastor for that. Okay? The people also, ito mahalaga na makita natin, not only between the husband and wife na kinakasal ay nagbibigay ng vows. The people gathered in the wedding there are to witness the covenant, to witness the vows, to see the symbol of the vows exchange and to hold them accountable. Kasi lalo na Christian to, no? So parang when they make a vow, nakikiisa tayo ng mga dumalo dun sa wedding na yun na oo, totoo ito dahil ito yung plano ng Diyos at ito yung kalooban ng Diyos para sa kanila at kami nakikiisa at nakikiayon dito at ina-acknowledge namin yung kanilang pag-iisang dibdib. As witnesses, at dahil ito ay ayon sa kalooban at plano ng Diyos, tayo ay nakikiisa sa Kanya, sa ating Panginoon, at as covenant enforcers, na tayo ay kasama na nagtataas ng marriage sa harapan ng lahat. We are actually honoring what God has instituted. Kaya nga dito, kung ating matatandaan, kung maalala lamang po ninyo, sinabi ni Jesus Christ, in Matthew 19, verse 4 to 6, He answered, "Have you not read that who created them from the beginning, made them male and female, and said,
"Therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate." So mahalaga na makita po natin na kailangan natin ibigyan ng honor ang marriage dahil ito po ay covenant na ginagawa po ng lalaki at babae sa ating Panginoong Diyos. Thirdly, by showing brotherly love. Okay? Sabi nga ni William Lane, and I quote, sabi niya, "Marriage is an essential expression of the quality of love that binds the church together as brothers and sisters who share a common confession." Ating inaral ito before in Hebrews 13:1, "Let brotherly love continue." Bilang mga magkakapatid kay Jesus, ating maipapakita at maisasabuhay na ating binibigyang honor ang marriage sa ating pagtaas ng marriage sa ating mga churches. Kasi brotherly love isa tayo doon sa bagay na ito at ito ay pagtaas natin at pagpapakita natin sa bawat isa na dapat. Kung ako ay married, okay, I'm showing love sa aking spouse at lahat tayo na mga may asawa, ginagawa yun at nakikita ito ng buong church na o-honor ang marriage. At mahalaga na makita po na yung ating marriage o relationship sa ating mga spouses ay dapat po na tunay na nakaayon sa salita ng Panginoon. At tayo bilang isang church ay iisa sa katotohanan at nais ng Diyos sa marriage. Ano man nasisira, lalabag sa plano at disenyo ng Diyos sa marriage, ay atin po itong i-oppose. Okay? Kumbaga, nakita natin, kunyari, isang kapatiran dito na lalaki, binubugbog yung asawa doon sa CR. Siyempre, exaggerated lamang po yun, pero we would stop them dahil that would not be an honoring way doon sa marriage covenant nila sa Panginoon. Kumbaga, hindi tayo yung parang, hayaan mo na lang sila. Huwag mo na lang pakinggan, huwag mo na lang tignan. Hindi po. Hindi po natin didedmahin yung mga bagay na hindi po ayon sa salita ng Panginoon. Dahil bilang isang church, because of brotherly love, itinataas po natin yung marriage. Ino-honor po natin yung marriage dahil kaisa po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Naunawaan niyo yun? Kumbaga, hindi natin hahayaan na ang marriage dito sa ating church ay ma-dishonor. Dahil dapat nakikita natin na palaging itinataas ito by showing love, especially to those who are with spouses. Hindi tayo actually sasang-ayon sa kasalanan na ginagawa ng mundo. Tayo ay tatayo at maninindigan kung ano ang marriage na in-establish ng Diyos para sa ating lahat. Kaya tayo ay laban actually sa same-sex marriage, sa live-in o cohabitation, maging sa marrying an unbeliever na command ng ating Panginoon. Kasi hindi tama ito. We are upholding, ino-honor natin ang marriage. Anything that destroys marriage, anything that is against marriage, laban tayo doon. Kakausapin natin yan, i-correct natin sila, i-didisiplina natin sila dahil hindi po ito tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. We honor it as a sign of brotherly love dahil sa ating pakikiisa sa ating Diyos. Na dapat ito ay nagresulta ng unity, ng pag-ibig, ng submission sa ating Panginoong Diyos at blessing din ito para sa ating church. At kung ating isinasabuhay at sinusunod, actually, yung design ni God in marriage within the church, ito ay nagiging blessing din para sa lahat. So mahalaga po yung tatlong bagay na ito. Kung akin lamang pong babalikan, bakit kailangan ang marriage ma-honor natin? Because it is, number 1, ordained by God. Number 2, it is a covenant before God. And number 3, dahil ito po ay pagkapakita ng brotherly love sa bawat isa. Okay? Fourthly, at pang-apat, marriage is a reflection of the relationship of Christ and the church. So kung meron man tayong titignan na metaphor, ano ba dapat ang isang maging marriage at paano ko ma-honor ang marriage? Yung relationship po ni Christ with the church. Sabi po ni Harry Reeder, ito po ay nakuha ko sa isang article sa Table Talk, na part po ito ng magazine ng Table Talk titled Honoring Marriage.
Sabi po niya doon, foundationally, marriage is a blessing to humanity. And its primary purpose is to reveal God's redemptive covenantal relationship with His people. So, ipinapakita po dito sa marriage relationship na ito na meron po tayo ngayon with our spouses na ito ay bahagi po ng pagpapakita ng ating Panginoong Diyos ng Kanyang pag-redeem sa ating lahat. Marriage is intentionally used in Scripture as a metaphor for God's unbreakable covenant of grace with His people. Kung atin lamang po titignan, yung Bible po dinidescribe Christ as the bridegroom. Siya yung bridegroom. At yung church po ay ang bride. Okay? Ang relasyon ni Jesus sa church ay mahalagang halimbawa sa ating lahat kung paano dapat nating pahalagahan ang marriage. Dahil kung pinahalagahan ni Jesus yung bride, yung marriage na yun, ano yung dapat na maging response nating mga Christian? Pahalagahan din yung marriage. Kasi si Jesus Christ, ginagawa niya tong example sa ating lahat. Yung relationship ko with the church. I'm the bridegroom. The church is the bride. And I offer the bride to God na holy and, alam mo yun, wala pong kasalanan. At ganoon din po yung dapat nating pananaw. Kung paano minamahal ni Jesus ang church, ito po yung dapat nating sundan sa ating marriages dahil ito yung klase ng pag-ibig na dapat nating ginagawa sa ating relasyon sa ating mga asawa. At sa ating pagsunod sa halimbawa ni Jesus, ating itinataas ngayon at binibigyang honor ang marriage sa harapan ng ating Diyos na siyang nag-utos sa atin na ating i-honor ang kanyang in-establish nung unang panahon pa. At mahalaga na makita po natin yun, na ating tunay na ino-honor ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-establish ng marriage sa relationship ni Christ at ng church. So ito po yung apat, actually marami pang iba, pero ito po yung apat na mahalaga na makita po natin kung bakit dapat nating bigyang honor ang marriage. Siguro yung magiging sunod na katanungan, paano ko naman din in-dishonor ang marriage? Kaya kung dapat i-honor natin ito, paano nga ba natin, mga tao, dinidishonor ang marriage? First, una po, kung ating itinataas o ini-exalt ang celibacy and asceticism. Nakakaalam pa ba nung word na celibacy? Parang hindi na kasi uso ngayon yung word na celibate. Yung hindi celebrate. Yung celibacy. Actually, in the New Testament time, sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3, meron po kasi doon sinabi si Paul kay Timothy na paalala. Basahin ko lamang in context, kaya ako mag-start sa verse 1. Now the Spirit expressly say that in latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose conscience are seared. Then verse 3, sabi dito, who forbid marriage and require abstinence from food that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Dito maaaring pinapaalalahanan sila actually nung writer dito sa Hebrews 13:4 to honor marriage dahil din sa pananaw na ito nung panahon na yon na bawal, wag kayong mag-asawa. Alam mo yung sinasabi nilang, ano yung religion na nagsasabing wag mag-asawa para mas pakita nilang holy sila? Catholic, di ba? Ang mga pare, ang mga nuns, they don't get married dahil gusto nila na ipakita na mas holier sila than other people dahil nagagawa nila na ito. Pero kung ating titignan, alam niyo ba napakaraming cases ang Catholic ngayon ng sexual abuse, even sa mga nuns. Alam niyo ba yun? At maraming cases sila, thousands yung cases. Kasi nga, they dishonor God by saying na celibacy is important rather than getting married. Kasi wala naman inutos si God na don't get married. May sinabi ba, huwag kayong mag-asawa. Pero kung ating titignan, in Genesis chapter 2 pa lamang, ano yung establish ni God? It is not good that man should be alone. Tapos sasabihin ng Catholic Church, huwag kayong mag-asawa para mas holy kayo. Sinabi na nga ni God Parang, alam mo yun, parang ang thinking nila that they are better. Ang point dito ay itinataas yung celibacy.
more than what is commanded by God. Of course, syempre, yung iba, iisipin po ng iba na Christian din, may tinatawag na gift of singleness. Wala naman po akong problema po doon. But in reality, kung ako po ang tatanungin, lahat po kayo gusto kong magkaroon ng asawa. Okay? Parang kahit ayaw ninyo, ang gusto kong magkaroon. Kasi actually, in reality, ganito. No? I have talked to someone na sabi niya, ay, hindi talaga ako mag-aasawa. Tumanda na siya, no? Ilang taon na siya, nag-50 plus na siya, late 50s na siya. So biglang nag-asawa, nakakita ng, alam mo, ng isang lalaki, tapos, alam mo, na-in love siya. Kaya nga, never ever say na hindi na ako mag-aasawa. At paano kung yung lumapit sa'yo, isang Christian talaga, pastor, Korean looks. O kaya kung ano man, kung hindi ka mahilig sa Korean, alam mo yun, yung sa yung tipo mong lalaki, na kapag nakita mo, may in love ka. Kaya don't ever say na parang I'm not for marriage anymore. Okay? Kasi actually magandang makita po natin, sabi nga ni Paul in 1 Corinthians 7:7, I wish that all were as I myself am. Yan sabi niya dito, ako ay single. Sana, kung pwede lang lahat kayo maging katulad ko. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. Ibig sabihin, gifting ang pagiging single. Hindi po siya something na parang, alam mo yun, yung parang bata ka pa lang, magiging single ako for life. Parang hirap sabihin yun. Dahil pag na-in love ka at alam mo yun, naligawan ka, mahirap po yatang i-claim ka agad o sabihin na ito ang gift ko. Meron na kasi kung ibang nakausap na, hindi, Brother Jay, talagang gift ko ang singleness. Sige, antayin natin. Bata ka pa naman. Tingnan natin in time. Kasi hindi mo talaga masasabi. Malay mo, bago ka mamatay, nag-asawa ka. Di ba? Na-in love ka bigla. At actually, hindi po kasi kasalanan ang magkaroon ng asawa. Huwag niyo pong i-deny yun. Okay? Kasi God is promoting marriage na lahat tayo maganda magkaroon ng asawa. Paano, Brother Jay, yung mga widows natin? Wala pong problema as long as na yung kanilang magiging asawa ay Christian. Okay? So malinaw yan, mga widows. Actually, yung message na ito para sa inyo eh. The joke lamang po yun. Okay? This message is for everyone. So, nagkakasala po tayo kapag itinataas natin yung celibacy o asceticism. Dahil hindi po ito ang plano at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Okay, second, kung paano po natin na-dishonor yung marriage, is when we approve of something na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. For example, homosexual marriage. Pag sinabi po natin, okay lang yun, hayaan mo sila kung yan ang gusto. No, we are to oppose it. As Christians, we must have a stand. Hindi kayo pwedeng Christian kayo at sasabihin ninyo, ikaw, ano sa tingin mo? Ang homosexual marriage, ay, kanila yung decision. Hindi. Our decision is, this is against God, we are against it, we love them, hindi tayo homophobic, but it is against God's law. Ang Diyos mismo nagsasabi na ito ay kasalanan. Kasi ang Diyos mismo ang siyang, babalikan ulit natin, kung i-define natin ang marriage, kaninong authority yung susundin natin na definition? Hindi definition ng tao, definition ng Diyos dahil si God ang nag-establish, si God ang nag-define ng marriage. Paano dinefine ni God ang marriage? Genesis 2:24. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Hindi sinabing hold fast to his man. O kaya, wife, hold on to her wife. Hindi. Man and wife, babae at lalaki. And then ano sabi dito? And they shall become one flesh. So kung ano yung establish ni God na truth, yun yung pangahawakan nating truth. Hindi tayo tatalikod, alam mo yun, hindi tayo magbaback out sa mga LGBTQ na parang, sige, okay, kung anong gusto nyo, bahala na kayo. Yun ang gusto nyo, sige. Hindi, no, kasalanan yan dahil ito yung sabi ng Panginoong Diyos. Kaya nga si Alistair Begg, naging controversial, alam niyo siguro for some of you, in-announce ko yun before sa inyo, naging controversial dahil sa kanyang pagpayag na dumalo ang isang grandmother o lola sa wedding ng apo na homosexual marriage. Sabi niya, sige, attend ka. Pero sabi nga natin, being in the marriage,
Ni-explain ko sa inyo kanina yun. Being in the marriage, we are all witnesses at the same time. Kung di ba sinasabi kapag ka-marriage, if anyone is against for these two not to get married, please stand. Part yun ng marriage, call Siyempre, kung ikaw ay Christian at alam mo na homosexual marriage yun, you have to stand. Because in the Bible, it is written, they are not to get married because it's only man and woman. So, ibig sabihin, yung payo ni Alice Derbeck is contradicting and not giving honor to marriage. Kaya siya natanggal sa Shepherd's Conference as a speaker dahil ito po ay paglabag sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. At yung pag-attend mo lamang ay pag-approve mo na lamang kaagad na ang pag-aasawa nila ay okay lang. Hindi po kasi hindi po yun approved by God. Bahagi na rin din po dito, yung pakikibahagi po natin, idadagdag ko din po ito at nabanggit ko to before, yung pakikibahagi po sa marriage ng believer at ng non-believer. So we don't attend a Christian, sasabihin niyang Christian siya, tapos ikakasal siya sa unbeliever, you don't attend. You are not to attend. Why? Because we are called in Hebrews 13:4, we are to hold marriage as we are to honor it. I-honor natin. Bakit natin paano natin madi-dishonor si God sa ating pag-attend ng marriage ng isang believer at ng unbeliever? Bakit hindi tama ito? Dahil may kautusan po in Scripture. There are commands in Scripture that is clear. Deuteronomy 7:3-4. Sabi doon, you shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. Clear po yun. Sasabihin ng iba, Old Testament na yun, Brother Jay. Hindi po. That is still the same. Why? May reason po. Hindi naman po nag-end doon ng Deuteronomy chapter 7, verse 3. Sabi po sa verse 4, kung bakit hindi po dapat mag-intermarry ang Israelites sa mga Gentile nation, for they would turn away your sons from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and He would destroy you quickly. Yun po yung naging problem ni Solomon. With all of his wisdom, hindi po niya sinunod ang Panginoon dahil nag-marry po siya ng maraming mga Gentile women. Actually, ang dami niya naging asawa, di ba? Yung ibang mga kalalakihan, naiinggit pa nga Sabi ko, kasalanan yan Actually, nung in-establish pa lamang, yung law na ito, bago pang gawin yun ni Solomon in Deuteronomy, binigay na po yung law na yun. The kings, may law ang kings I think either Deuteronomy or Leviticus chapter 7 yun, that they are not to marry ng marami. Dapat isa lang yung asawa niya. Kaya si David actually, nag-dishonor din siya kay God, kahit na siya yung, dahil nagkaroon din siya ng iba't ibang mga asawa pa. Dahil hindi po ngayon magiging tama para sa kanya. Not only that, kung bakit po madi-dishonor po natin yung pag-attend po natin ng wedding ng believer at non-believer, sabi po sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Diba? Yun lang po, malinas na. What partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? In 1 Corinthians 7:39, sabi dito, a wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes. Ano yung sinasabi doon? Kung sino yung pwede niyang pakasalan? Only in the Lord. Ibig sabihin, pwede mong pakasalan kung gusto mong mag-aasawa ulit, para sa mga widows ulit, kita niyo naman. Only in the Lord. Ibig sabihin, you are to look for someone who are a Christian. Dapat Kristiyano po siya. So, we dishonor God by being one with people who dishonors marriage itself. At mahalaga na makita po natin yun, na hindi po tayo dapat makikibahagi sa maling pananaw ng mundo. Third and practical way, kung ang husband ay hindi po minamahal ang kanilang wife at yung wife hindi po sila nagbibigay respeto sa kanyang husband, you dishonor the marriage. Okay? We dishonor God's establishment of marriage dahil in marriage, may itinakda po na panuntunan ang ating Diyos dito na ating dapat sinusunod. Kaya nga kanina nag-sorry ako sa asawa ko Kiss ako ng kiss sa kanya
Kasi we have to repent of it eh. While studying it, ako nga, Han, sabi ko, Han, dami kong ginagawang hindi tama sa'yo. Sorry dun sa mga black eye mo na pinagagaling kagad natin. Pag Sunday, dapat wala na yung black eye mo. Tapos minsan, buti na lang yung ibang tama mo, natatago na lang ng damit. Joke lamang po yun, ano? Pero yun nga, while listening to this, we are all guilty of not truly loving our spouse. We are all guilty of not loving them biblically. So, ibig sabihin, siyempre may conviction ako, no? Kanina, while studying it, while reading it in the past days, na Lord, Lord, I'm dishonoring what you have told me to put in honor above everything else. Hindi ko ginawang precious yung marriage na ito dahil sa aking pagiging makasalanan at sa aking hindi pagsunod sa iyong kalooban. So husbands and wives who are here, love your wife, submit and respect your husbands. Mahalaga po ito dahil bilang mga Christians, we are to hold honor above everything. Kaya nga po sabi sa Ephesians 5:22, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Sa lahat ng ito, kung tayo po ay patuloy, actually, na hindi susunod sa mga panuntunan ng Diyos, in terms of yung relationship po natin in marriage, we dishonor what God has established. So we are to love them. We are to ask God, Lord, tulungan niyo po ako dahil tinuturo niyo to ngayon sa amin. Tulungan niyo ako na maging biblical sa aking pakikitungo sa aking asawa. Aralin ko pa maigi in the Bible kung ano yung nais mo para sa akin, na aking gawin sa aking asawa, na mahalin sila kahit na may mga bagay na ginagawa sila na hindi din ayon sa iyong kalooban. Help me to be patient, help me to be understanding, help me to be more loving, help me, Lord God, to be forgiving. Alam mo yun? Kasi hindi naman din perfect po yung spouse natin eh. At tayo din, hindi din tayo perfect. Di ba? Ako din, hindi din naman ako perfect. At marami pang mga bagay na dapat nating ipanalangin in terms of growing, in terms of sanctification. So mahalaga po ito. So when a husband does not show his love to his wife and the wife does not respect her husband, ito po ay hindi nagbibigay honor sa ating Panginoon. So, husbands, mahalin niyo ang inyong asawa. Okay? Kasi kasalanan pag hindi. So, wives, respect your husbands dahil ito po ay kalooban ng ating Panginoon. At ngayon, masusunod natin yung Hebrews 13:4. Okay, tama-tama. Dinidishonor nyo na kagad ngayon, ano? Inaaral nga natin on the fly pa. Nagkasabunutan na kayo dyan. So, let marriage be held in honor among all. It must be honored by everyone. In ending, ito po yung magandang application, not only for husbands and wives, but for everyone. Ang tuon nito ay lahat ng tao, pero especially sa buong church. Mula sa maliliit na bata na naririto ngayon, sa mga youth po natin na naririto, at mga young adults natin na wala pang asawa, nakakatitig sa akin. Ano yung mga bagay, Brother Jay, na gagawin dapat namin? Okay, kahit na matatanda na, kay mahalaga po na we held in honor ang marriage above everything. Mahalaga po na makita ng bawat isa na ating pinapahalagahan, nire-respeto, itinataas, in a way we consider it as precious before all people. Nakikita po unang-una ito sa ating mga may asawa. Kailangan po makita sa ating mga mag-asawa na itinataas nga po natin ang marriage sa ating buhay. Meaning, as we live our married lives, mahalaga na nakikita ng mga Christian, mga kasama natin dito sa church, ang katotohanan na panawagan in Hebrews 13:4. Nakikita ang pag-ibig ng mag-asawa sa bawat isa. Nakikita na nag-grow in terms of humility, working on their relationship, binibigyan ng importansya yung kanilang relationship. Siyempre, mahalaga na nakikita ng mga kapatiran sa ating church na mag-asawa kayo, uma-attend kayo sabay dito sa church. Alam mo yan, hindi yung parang nauna na si wife, magkahiwalay sila ng upuan. Dapat nga si Del, katabi ko lang dito eh. Next time, parang ang weird, no? Ano yan, Brother Jay? Kulto? Pero what I mean is,
magandang example na nakikita ng ating mga kapatiran dito sa church na, alam mo yun, nakikita kayong umattend ng church, magkasama, dahil nais niyong lumago sa ating Panginoong Diyos. Ay, gusto ko din, ganun kami kapag nagkaroon ako ng asawa next time. Magka-holding hands kami, naglalakad kami dyan sa Greenwood. HHWW pa kami. Yeah. Alam ba ninyo yung HHWW? Holding hands while walking. Diba? So, hindi ko naman kailangan, mag-ingat baka mamaya maging show off lang. Kasi naalala ko lang, may kinikwento sa akin si Pastor Bob. Mag-asawa sila, tapos siyempre si Pastor Bob, yung office niya, tanaw niya yung lumalabas sa church. Kita niya yung Timog Avenue So, alam niya may problema yung mag-asawa na yun na kinakaunselan niya. Pero, kung paano magpakita naman sa church, akala mo naman talagang sweet-sweet nilang dalawa. Pag nandun na tamatawid sa sa Timog, talagang magka-holding hands, sinaakbayan pa yung asawa. Pero yung totoo naman, inaaway nila, gaaway sila talaga. Pwede din yun, You be very careful kasi you cannot mock God You are to be true. Kung mahal ninyo, ipakita ninyo. Okay? Kung hindi ninyo mahal ang inyong asawa, ayusin ninyo ang inyong relationship at hihingi ng tulong ito sa ating Panginoon. At kung kailangan niyo ng counseling, then I'm always ready to help out any marriages. Okay? Dahil hindi ko po sinasabi na perfect po ang marriage ng Christian. Okay? For everyone, be reminded, hindi po porket mag-asawa ay Christian ay perfect. Okay? Marami pong challenges ito. Marami pong mga bagay dahil syempre we are still sinning at marami pang binabago ang ating Panginoon sa ating mga puso. We are still being sanctified. So lumalabas pa rin po yung sinfulness po ng bawat isa. Pero ang kagandahan, ang gusto ko at panalangin ko, ang bawat mag-asawa ay tunay na nakikitaan ng kanilang paglago sa ating Panginoong Diyos. Okay? So tayo po yung model, tayo mga may asawa, para ma-encourage po yung youth. Diba? Para kiligin din sila na in time, ako din magkaroon sana ng spouse. Ako din magkaroon ng asawa na kasama ko na nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng salita ng Panginoon, umaattend ng cell. Okay? Na kinakausap yung pastor, nagpapa-counsel sa pastor para at least ma-establish at maging maayos ang kanilang relationship. Mahalaga po ito na makita po nating lahat. Dapat po tayo ay nag-i-encourage sa susunod na henerasyon na mag-aasawa pa lamang na kanila ding hanapin sa kanilang buhay ang isang magiging partner nila in life na tunay din na lumalago na Christian. Alam mo yun, ang hahanapin ngayon din nila isang tunay na Christian. Alam mo, hindi lang yung parang, okay, naka-attend lang siya ng church, okay, sabi niya nag-attend siya sa isang church, okay na, Christian na yan, Brother Jay. At napakaganda yung paalala ni Pastor Bob sa Solo Cristo. At maalala ito ng mga umattend. Sana talagang hindi mawawala sa kanilang mga isipan at dala-dala sa panaginip, paggising sa umaga, gatawanan yung mga dito, gatawanan din yung doon sa likod. Alam niyo ba yung payo ni Pastor Bob para sa mga young adults at that time? Sabi ni Pastor Bob, at thank you nga ako kay Pastor Bob nung after niyang magturo that evening before dinner. Sabi ko, Pastor Bob, thank you dun sa message po ninyo. At sabi ni Pastor Bob, run after Christ. Run hard in following Christ. And then look to your left, look to your right, and marry the one who is running also for Christ. Yun lamang din talaga yung kailangan nyo nga hanapin sa isang magiging asawa. When you run after Christ, when you submit to Christ, follow Christ, serve Christ, at hinahabol mo talaga si Christ, tignan mo din kung sino yung kasama mo na humahabol talaga kay Kristo Jesus. Siguro for me, isang naging qualification ko yun in looking for someone na maging spouse ko. Kaya nga si Del before, I know that she was growing in the Lord and I was only new in the faith at alam ko na magbe-benefit ako lalo sa kanya na mag-grow in Christ kung siya yung aking magiging asawa. Okay? It's not preference, it's not, ang alam ko lang si Del was, siyempre maganda siya noon, tapos nakita ko, hanggang ngayon, naguhuli kayo mga salbahe itong mga taong to Siyempre, that time, ganito, nakikita ko siya, doing things, serving in the Lord, dati siyang self-servant din, so,
nung nagtatanong ako regarding the Bible, nasasagot niya lahat. So parang impressed ako before kay Del, and then iligawan ko siya. Tapos nung niligawan ko siya, binasted niya ako. Tinurn down niya ako, tapos nung alam na to ng iba for those who doesn't know, nung tinurn down ako ni Del, sabi niya, huwag ka munang uuwi sabi ko, baka magbabago isip na ito Nung pagbalik niya, ang dami niyang dalang libro, mga 6 na Christian books. Sabi niya, pag uwi mo, basahin mo ito. Sabi ko, ano ba thinking nito sa akin? Hindi ako Christian. Pero masaya ako kasi gusto ko ng books at that time. So umuwi ako nung hawak ko yung mga libro niya, nababasahin ko daw para daw lumago pa ako sa Panginoon. Alam mo yun, yung thinking na ganoon, na parang yung dismissal sa akin was not something na hard, pero siyempre malungkot ako at that time. Pero alam mo yun, ang gusto niya lamang para sa akin ay lumago pa sa Panginoon. At nawag ganun din po yung maging direction po, lahat ng mga kabataan sa atin. We are to marry not because of preference, but we are to marry for the glory of God. Sa aking marriage ba, sa aking pipiliin na magiging asawa at ma-honor ko ang marriage sa aking buhay, ang tuon ko ba ay for the glory of God? O para lang, alam mo yun, maging asawa ko yung pinakamagandang babae, yung pinakamatalinong babae. Alam mo yung preference. It should not be preference. Ang direction natin to hold marriage in honor is for the glory of God. Hindi dahil lamang sa feelings o dahil sa preference natin. Kung ikaw ay tunay na lumalago kay Jesus at Christian, hahanapin mo ang isang tao din na tunay din na nagmamahal kay Kristo Jesus. So dapat makita po ito ng ating mga kabataan ngayon. Kaya ako po binibigyang oras na maituro ito dahil ito yung panuntunan ng ating Panginoong Diyos at Kanyang kalooban para sa ating lahat. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Even kahit na bata pa, huwag niyong isipin na parang bata pa yan, hindi niyo pa yan maintindihan yung marriage. Hindi, if you're going to ask James, di ba James, I'm teaching you about marriage. Way back pa, di ba? Oh. Way back pa, I've been teaching James, wala kang mana. Kapag ikaw nag-asawa ng hindi Christian. Hindi, joke lang. Ang palagi namin tinuturo lamang kay James, James, be pure, do not fall into any sexual sins, because, alam niyan, sex is for marriage. Alam niya yun. Sex is for marriage. If you violate that before God, you will be sinning. Hindi po masama ituro sa ating mga anak ang sex. Hindi po masama ituro sa ating anak ang patungkol sa marriage. Because bata pa lang yan, marami nang naririnig yan. Anong gusto nyong mag-develop sa isip ng bata? Pananaw ng mundo o salita ng Panginoong Diyos? Salita ng Panginoong Diyos. Kaya alam niya yan. And I pray na sana nga by God's grace, masunod. Hindi naman yun, hindi siya foolproof na masusunod niya yon, pero hindi ako nagkulang sa aking anak na payuhan siya. Kasi even in Proverbs, di ba, tinuro ito ng Proverbs na inaral natin before, na anak, pakinggan mo ako bilang iyong ama. Huwag mong tignan yung mga babaeng ito sa kanilang mga mata dahil sila, iimbitahan kanila na magkasala at malayo sa ating Panginoon. That's a Proverbs yun Biblical po yun Tinuturo po talaga sa ating mga anak. Kasi kailangan nilang makita, even yung Hebrews 13:4, that we are to make marriage honorable before everyone. Na makita niya na kailangan niyang mag-antay, kailangan niya maging Christian, kailangan niya, kung maging Christian siya, kailangan niya makahanap na isang Christian din na kanyang mapapangasawa, na mahal ang ating Panginoong Diyos para ma-honor nila ang ating Panginoong Jesus. Simple lamang po yun But we have to be biblical in everything. Kaya nga po, madaling ma-define sa isang single kung growing. Yun yung tekniko kung paano alam ko kung ang young adult nag-grow. Tanungin mo siya kung sino ang babae o lalaki na tingin niyang maganda na maging asawa. Tanungin mo sa preference nila. Yung mga, ngayon, hindi mga magiging sagot na ngayon ng mga young adult sa akin, ay Brother Jay, Christian. Actually, if you're going to look, ask them lamang, ano yung preference mo for a wife or for a husband? Kung ang sagot nila worldly, alam mo yan, gusto ko sana ganito Gusto ko sana mayaman. Gusto ko may bahay, lupa. Tapos wala yung criteria ng, alam mo yon, mahal si God,
accountable sa self-servant niya, sa pastor niya, naglilingkod sa Panginoon. Kung wala yung mga bagay na, makikita mo na kagad kung ano yung kanyang puso. Ibig sabihin, hindi siya lumalago sa Panginoon. Kasi if you're growing in the Lord, mahal mo si God, mag-serve ka sa Kanya, iisa lang din ang magiging desire mo. Yun lang yun eh. Kasi ako, nung kay Del ako noon, yun yung desire ko eh. Sabi ko, gusto ko to si Del okay siya. Simple lang, boy, hindi siya parang mahirap pakainin. Kasi kumakain lang siya noon dati, dilata lang eh. Baon niya sa high rack, dilata eh. Alam ni Del yan eh. Parang proud na proud, may baon ako, dilata. Sabi ko, galing nila to Hindi ako mahirapan dito i-date. Kasi simple, alam mo yun, hindi siya maarte or something like that. And at the same time, biblical in everything. Pag tinanong mo siya about the Bible, she knows a lot of things about the Word of God. She knows about serving, she knows about things on how to love the Lord, serve the Lord, worship the Lord. So yun yung bagay na dapat nating makita. Nawa sa ating church, as I end, maitaas natin ang marriage ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Ating sundin yung Hebrews 13:4 at ating tunay din na maluluwalhati ang ating Panginoong Diyos. So establish po natin sa ating church that marriage is to be held in honor by everyone. At unti-unti po, for sure, makikita po natin kung iisa po tayo, ang ating church ay tunay na lalago. Yung susunod na generation natin, kung ito ay maia-apply nila, magiging tama din yung susunod na generation natin. At magkakaroon tayo ng peace, ng confidence na the Lord will move in our church na magiging matibay ang susunod na generation natin sa gospel at sa salita ng Panginoon. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for this great reminder for us about marriage. Hindi po namin ito madalas na napag-uusapan, but Lord, you have allowed it through your word in Hebrews 13:4 na amin pong makita po ito. At nawa, magkaroon po ito ng encouragement for everyone na tunay nga po na mahalaga ang marriage sa inyong harapan. At nawabigyan po namin ito ng importansya, ng kahalagahan, ng respeto, that we are to make it precious, O God, na maging tuon po din namin sa aming relationship, ay kayo't maluwalhati kayo. Tuon din, Panginoon naman, ang mga susunod na generations, Lord God, na mag-aasawa din ay tunay na i-uphold, Panginoon Ama, ang Hebrews 13:4 upang kami, as a church, ay sama-sama na maluwalhati po kayo. Thank you, Lord God, for your word, and even in our time of meeting later on, we pray for your blessing and wisdom. We pray for your guidance, O God, especially sa youth fellowship later on. Kayo po ang manguna sa kanila, sa bawat fellowship, sa gawain din sa outreach, Panginoon Ama, may you be glorified in everything. I pray for everyone, Lord, na kaming lahat ay patuloy po na lumago sa inyong salita in the coming days. Pagalingin kung may sakit, ingatan na malayo, Panginoon Ama, sa anumang karamdaman, Panginoon Ama, upang kami ay patuloy na maging malakas, na makapagtrabaho po ng maayos, at maipakita si Kristo sa lahat ng tao sa pamamagitan ng aming pamumuhay, upang kayo, O Diyos, ay aming maluwalhati. Thank you, O God, for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen.